Purihin ang Panginoon sa mga awit na ating inawit. At tayo po ay dumako sa special number ng Ate Sia. Ate Sia na lagay dyan. Hindi pala ready si Ate Sia. Anyway, dako po tayo sa ating message ng Panginoon. At nawa po pakihanda po natin ang ating mga sarili sa pagtanggap po natin ng mensahe ng Diyos sa ating buhay ngayong mga oras po na ito upang sa gayon ay matuto po tayo ng mga salita niya. Tinitingnan ko po yung aking sarili para makita natin kung anong ating itsura doon. Ang pamagat po ng message natin ngayong hapon ay pinamagatang itaas ko lang po saglit ayusin lang natin yung ating screen. Ayan. Ayan, ang pamagat po ng message natin, ng binigay ng Panginoon sa hapon po na ito, ay pinamagatan pong, Is God a Moral Monster? Ito po yung isang tanong na kung saan ito po yung laging tinatanong ng mga tao na hindi kilala ang Diyos. Dahil ang pagkakakilala nila sa Diyos ay hindi immoral na Diyos. Ayan, yun ang pagkakaalam nila. Kaya sasagutin natin kung immoral nga ba ang Diyos o is God a moral monster? At mababasa natin ito sa Deuteronomy chapter 20 verse 16 hanggang 18. Ang sabi rito sa New King James Version, Deuteronomy chapter 20 verse 16 hanggang 18, sabi dito sa English version, But of the cities of these peoples, which of the Lord your God gives you as an inheritance, you shall let nothing that breathes remain alive, but you shall utterly destroy them. The Hittite, and the Amorite, and the Canaanite, and the Perizzite, and the Hivite, and the Jebusite, just as the Lord your God has commanded you. Lest they teach you to do according to all their abominations which they have done for their gods, and you sin against the Lord your God. Pagpalain tayo sa pagkabasa, pagkarinig ng salita ng Panginoon. Maraming mga ateista ang nag-a-arise o ano ba tawag doon? Tataas nitong topic o argument na ito na ang Diyos daw na sinasamba natin ay Diyos na immoral dahil ito po siya ay pumapatay ng tao. Ayan. Pumapatay siya at ba't daw natin sinasamba ang Diyos na pumapatay? Ayan. Kaya sasagutin natin yan
Ito yung mga dalawang katanungan ng mga ateista. Nagkamali ako ng typing doon sa atheist. Dapat atheist yan. Atheist, Gnostics, Skeptics, argument. May dalawa silang tanong. Number one, ang sabi, if God is a moral God, then why He kill people? And number two, if God is a moral God, then why He commanded Israelites in the Old Commandments, or Old Testament, to kill or destroy the 7 nations inside Canaan land? Kasi bago sila pumunta roon, galing sila ng Egypt, meron na nakatira doon. May nakatira na doon. At yung mga nakatira doon, mamaya pag-usapan natin, sila yung kasalukuyang naka-stay doon sa land. Noong panahon na papunta pa lang sila Joshua, sila Moises, sila Caleb, papunta doon sa promised land ng Panginoon. Kaya, sasagutin natin ito ayon sa Biblia at ayon sa tulong ng Banal na Espiritu upang sa gayon, tayo mismo, kilala natin ang Panginoon. Kasi maraming, tumatawa si Kit. Maraming tao, maraming Kristiyano, ang hindi rin alam bakit, anong rason, hindi alam kung anong rason, bakit ginawa ito noong panahon nila Josue, noong panahon nila Caleb, noong panahon na papasok na sila sa Promised Land. Bakit inutos sa kanila ito? Una sa lahat, sagutin muna natin yung first question. If God is a moral God, then why He kill people? Sagutin muna natin yan. Standard of morality. God's morality is not the same as our morality. No one can tell God to do or not to do. Tandaan natin yun. Hindi tayo pwedeng magsabi sa Panginoon at utusan natin ang Panginoon na mga bagay na gusto natin na gawin niya. Hindi pwede yun. Kasi kung ganon, hindi na siya Diyos. Tama ba? Job, sa aklat ni Job, 36 verse 23. Pakabasa nyo nga po. Sinong naguhit sa kanya ng kanyang daan o sinong makapagsasabi, ikaw ay gumawa ng kalikuan? Ayun lang yan. Ay sa 21 verse 22 rin ng Job pa rin. Tira natin. May mga pagtuturo ba ng kaalaman sa Diyos? Dangang kanyang hinahatulan yaong nangasa mataas. Ayun. Nandiyan ba yan? Ito pala. See, tira nyo. Mga hamon yan ng Panginoon eh. Mga hamon yan sa Bible. Sino ang magtuturo sa Panginoon? Sino ang magsasabi sa kanya ng mali siya? Mga stand na hamon. Diba? Parang sa atin, sa panahon natin yan, diba? May mga tumatakbo na, lalo na dito sa Amerika, nagkakampanya sila. At meron silang mga hamon sa kalaban nilang mga nagkakampanya rin. Ang Panginoon, kaya nga sinasabi yan, kasi hinahamon niya, meron pa bang ibang Diyos sa akin? Maliban sa akin? Meron pa bang magtuturo sa akin? Yun yung sinasabi dyan. Kaya, makikita natin, noon pa man, na walang makakapagsabi sa Diyos kung ano yung tama at mali. Walang makakapagsabi, lalo na tayong tao, walang makakapagsabi sa Diyos. Oh, Diyos, mali ang ginawa mo, pumatay ka ng tao. Mali yan kasi inutos mong pumatay.
Pangalawa, God's judgment is above all judgment. Walang ibang kahatulan na mas mataas pa sa kahatulan ng Diyos. Siya yung standard ng judgment eh. Tingnan nga natin, Isaiah chapter 40, verse 12 hanggang 14. Sino ang tumakal ng tubig sa palad ng kanyang kamay at sumukat sa langit ng dangkal at nagsilid ng alabok ng lupa sa isang takal at tumimbang ng mga bundok sa mga panimbang at ng mga burol sa timbangan? Sinong pumatnubay ng Espiritu ng Panginoon o parang kanyang kasangguni ay nagturo sa kanya? Kanino siya kumuhang payo at sinong nagsaysay sa kanya at nagturo sa kanya sa landas ng kahatulan at nagturo sa kanya ng kaalaman at nagpakilala sa kanya ng daang ng unawa? See? Wala eh. Patanong yan, pero yung tanong na yan, walang makakasagot yan. Walang magsasabi na, oh, ako yun. Kasi, walang pwedeng walang pwedeng maghamon sa Panginoon. Walang pwedeng makipagduelo sa Panginoon pagdating sa kapangyarihan. Kaya, pagdating sa kahatulan, ganun din. Walang makakahatol sa Diyos. Walang makapagsasabi sa Diyos, Diyos, ito dapat yung ginawa mo. Walang ganun. Kaya, malinaw na ayon sa Biblia, ang Diyos na sinasamba natin, wala nang mas mataas sa Kanya. There is no other God. There is no higher ups than God. Ngayon, ang tanong, why is God killing people? Bakit pumapatay ang Diyos? Number one, may tatlo akong ibibigay sa inyong rason. At ito, siguro hindi nyo pa napapakinggan doon kahit saan eh. Tapos mamaya, i-connect natin doon kung bakit inutusan ng Diyos sila Josue na patayin yung mga tao doon sa Kanaan noon. Why is God killing people? Number one reason, simple lang yung number one reason. Because He can. Kaya niya eh. Kaya niyang pumatay. Eh bakit tayo? Kaya rin naman natin pumatay. Oo, kaya natin pumatay. Pero yung pangalawang rason, hindi natin kaya. Because He can kill and He can create life. Tayo, kaya lang natin pumatay, pero we cannot create life. We are not able. We don't have ability to create life. Deuteronomy 32:39, ang sabi rito, tingnan ninyo ngayon na ako sa makatuwid bagay ako nga at walang Diyos sa akin, ako'y pumapatay at ako'y bumubuhay. Ako'y ang sumusugat at ako'y ang nagpapagaling at walang makakaligtas sa aking kamay. Tingnan niyo yung hamon ng Panginoon. Kaya, hindi natin pwedeng hatulan ng Diyos eh. Kasi kung hinatulan natin ng Diyos, parang lumalabas, tayo na yung Diyos. So yung Diyos, hindi na siya yung Diyos. Ako'y pumapatay at ako'y bumubuhay. Alam nyo, sa totoo lang, dapat nga appreciate natin to eh. Imagine mo, kung ang Diyos mo, hindi kayang pumatay. Hindi yun Diyos. Pag ang isang Diyos hindi kayang pumatay, hindi siya pwedeng maging Diyos. Naintindihan natin? Maraming pwedeng maging epekto sa mundo kung walang taong namamatay. Imagine mo, halimbawa, pulis. Yung pulis, corrupt. Talagang matindi ang pangungurap niya sa bansa. Hindi namamatay. Di habang buhay, nangungurap yun. O kaya yung babaero. Di habang buhay, babaero yun.
O yung magnanakaw, habang buhay, magnanakaw yun. Sabi nila, bakit yung doktor nakakabuhay? Tama ba? Ang doktor ba nakakabuhay ba? Nakakagamot pero hindi nakakabuhay. Ayun, tama yun. Doctors can only save life. But they cannot make a dead person come back to life. Wala pang doktor, napatay na yung tao, binalik niya pang buhay. Walang ganun. Maliban na lamang sa Diyos. Kaya si Kristo ay walang doubt na siya ay Diyos kasi nagawa niya ito noon. Isa sa mga mirakulo niya na ginagawa nung panahon niya na bumaba siya sa lupa ay binubuhay niya yung mga patay. Katulad ni Lazarus na kapatid nila Mary Magdalene, di ba? Binuhay niya. 3 days na si Lazarus doon sa libingan. Pero nung tinawag ni Christ si Lazarus mula sa libingan, bumangon si Lazarus. Ayan. Kaya tanda natin, ang Diyos lamang ang kayang bumuhay ng mga patay. O ng patay, hindi ang doktor. Ang doktor, nakakapagpagaling lang ng sakit. Ano? Pero kung hindi rin loobin ng Panginoon, hindi rin gagaling. 1 Samuel chapter 2 verse 6. Ang sabi ni Samuel dito, ang Panginooy pumapatay at bumubuhay, siya ang nagbababa sa Sheol at nagsasampa. Tignan nyo. Yung Sheol dito na tinatawag ito yung libingan. Yung lugar ng mga patay. Maraming kategory ang Sheol. Pwede yung tumutukoy ito sa hell, pwede itong tumutukoy sa libingan ng mga patay, sa mga sementeryo. Yan. We cannot tell God something that He already knew, for God knows everything. Ito pa yung isang mabigat na dahilan. Bakit hindi natin pwedeng turuan ng Diyos? Kasi, hindi pa natin naiisip, alam niya na. At lahat ng bagay alam niya. 1 John chapter 3 verse 20, sabi nito, sapagkat kung hinahatulan tayo ng ating puso, ang Diyos ay lalong dakila kaysa sa ating puso. At nalalaman niya ang lahat ng mga bagay. Tayo minsan, mas sinusunod natin yung puso natin. Kasi kala natin, alam na natin. Pero sabi dito, ang Diyos ay lalong dakila kaysa ating puso. Kung yung puso natin, alam natin yung gagawin natin, mas dakila yung Diyos na nakakaalam ng lahat ng bagay. Number 2, mabilis lang itong ating message. Number 2, na reason, bakit siya pumapatay? Ito, medyo bigyan natin ng pansin kasi medyo malalim itong part na to. He killed people because of people's sin. Ba't siya pumapatay? Kasi sa kasalanan ng tao. Ito yung sinasabi ko kanina ng mga bansa sa loob ng Kanaan. Yung mga Hittites, yung mga Gergesites, Amorites, Canaanites, Perizzites, Hivites, and Jebusites. Itong mga to, mga tribo-tribo to, nung panahon na hindi pa sila pumapasok sa Kanaan, yung mga Israelita. At ano yung ginawa ng mga ito? Bakit galit na galit ang Panginoon sa kanila? Number 1, these people disobey God. And they did a very disgusting sin in front of God. Ano yung very napaka-abomination, sabi nga doon kanina sa binasa natin. Ano yung ginawa nilang karumal-dumal sa harapan ng Diyos? Isa sa mga ginawa nila sa Deuteronomy chapter 12 verse 31. Pakibasa mo nga, Brother Sai.
Huwag mong gagawin gayon sa Panginoon mong Diyos sapagkat bawat karumaldumal sa Panginoon na kanyang kinapupuotan ay kanilang ginagawa sa kanilang mga Diyos. Sapagkat pati ng kanilang mga anak na lalaki at babae ay kanilang sinusunog sa apoy sa kanilang mga Diyos. Imagine po yun. Ito yung mga tao na nagsusunog ng mga anak nila sa Diyos-Diyosan nila. At isa na doon si Baal at saka sila Molok. Alam nyo si Molok, ang itsura ni Molok, kung i-google nyo, mukha tong baka na meron siyang malaking belly. Yung belly na yun, doon siya pinapasok yung mga bata. At doon yun papatayin, doon yun sila susunugin ng buhay sa loob. Kasi ito si Molok, ano to? Bakal to, Roy. Bakal to na malaki. Hurno, parang hurno to eh. At yung mga bata na mga anak nila, sinusunog nila doon sa parang hurno sa loob ni Molok. At ayon doon sa mga historian, para hindi marinig ng mga magulang yung iyak ng anak nila na nandun sa loob ng hurno na nag-iinit, nilalaksan nila yung drums. Yung tunog ng mga drums. Para hindi marinig yung mga iyak ng bata. Tingnan mo yung kalupitan. Tingnan mo yung karumal-dumal na gawa ng mga to. Kaya, hindi pumapatay ang Diyos nang walang dahilan. Pinapatay sila ng Diyos dahil sa kasalanan nila na karumal-dumal sa harapan ng Diyos. They burned their children to offer to their gods. Yun yung pinakamalala na ayaw ng Panginoon. Kaya, winarningan sila dyan sa binasa ni Brother Sai kanina. Winarningan sila. Ikalawa, ano pa? These people's evil works have been pushed God to His judgment to implement to them. Kumbaga, puno na yung salop napuno na yung salop. Pero actually, noong panahon ni Abraham, hindi pa yung puno yung salop ng Diyos. Kaya sabi niya doon sa Genesis 15:13-16, pakibasa mo ka, Brother Sai. At sinabi ng Diyos kay Abraham, tunay na pakatalastasin mo na ang iyong binhi ay magiging taga-ibang bayan sa lupaing hindi kanila at maglilingkod sa mga yaon at pahihirapang 400 taon. Tuloy mo sa hanggang 16. At yaon namang bansang kanilang paglilingkuran ay aking hahatulan. At pagkatapos ay aalis silang may malaking pag-aari. Tatapat ikaw ay payapang pasa sa iyong mga magulang at ikaw ay malilibing sa mabuting katandaan. At sa ika-4 na salin ng iyong binhi ay magsisipagbalik rito. Sapagkat hindi pa nalulubos ang katalampalasan ng mga Amoreo. Tama yan. Noong panahon ni Abraham, sinabi na sa kanya ng Diyos, ang sabi niya, yung mga binhi mo, pupunta uli dito, babalik sila. Pero ngayon kasi, hindi pa puno, hindi pa lubos yung katampalasanan ng mga Amoreo. Pero pagbalik nila, yun na yung time na talagang todo-todo na yung kasalanan nila. Max na. Kumbaga, to the max na yung kasalanan nila. Kaya mo yan? Kaya, ito yung dahilan, bakit inutusan ng Panginoon sila Moises, sila Josue, lalo na si Josue, kasi si Moises hanggang doon na lang sa boundary, namatay na siya doon. Pero nung sila Josue, di ba? Nakita natin na talagang pinalayas nila doon yung mga tao. Pinatay nila. Pero, doon ba nagtatapos yun? Kasi yung mga pastor, ganito lang yung turo eh. But, sinabi ng Panginoon sa mga taga-Israelita, sabi ng Panginoon kay Josue, puksain lahat ng tao doon. Pinuksa ba talaga lahat ng tao doon? Yun ang tanong. Was the plan for Canaan only killing? Talaga bang ang plano lang ba ng Diyos sa mga tao na nandun sa Kanaan, yung 7 nation na yon, ay sinabi lang ba talaga sa Israel na patayin nyo lahat ng tao rito, lipulin nyo sila lahat? Ganun ba talaga yung pagkasabi ng Panginoon?
kailangan natin bumalik sa Hebrew version ng Bible. Several passages in the Old Testament Bible do not speak killing or annihilation. There are two Hebrew words that we can see na may mga instances na ginamit itong dalawang Hebrew words na to. Ano yun? Yung garash at yung yarash. Yung garash, ibig sabihin ng garash is to drive out, palayasin lang. Hindi necessarily patayin. Ano? Yung pangalawa, yung yarash or to dispossess. Ibig sabihin, agawin o tanggalan ng karapatan. Parang gano'n yung ibig sabihin ng yarash. Kaya itong mga verse na yan, basahin nyo na lang kung gusto nyo. Yan yung mga instances sa Bible na ginamit sa salitang Hebrew na nagsasabi sa atin sa panahon natin ngayon na hindi lahat ng pagkakataon inutos ng Panginoon sa mga Israelita. Patayin nyo lahat ng tao doon pagpunta na kayo doon. Hindi ganoon. Ngayon ang tanong, sino pala yung gustong papatayin lang ng Diyos doon? Sa Kanaan, nung panahon na yun. Yun ang alamin natin. In the context of Israel's conquest, it was not always killing. However, who are they need to kill? Sino yung mga tao na gustong papatayin ng Panginoon? Ito yung tinatawag na descendants of Anak. O yung tinatawag na mga Anakim. Killing of Anakim. Narinig nyo na ba ito? Hindi pa narinig yung Anakim? Ayan. Basahin natin sa mga bilang chapter 13 verse 28 hanggang 33. Kayo na lang magbasa kasi medyo barado ang ilong natin. Gayunman ang bayan na tumitira sa lupain yaon ay malakas, at ang mga bayan ay napukutaan at napakalalaki. At saka aming nakita ang mga anak doon. Si Amalek ay tumatahan sa lupain ng Timugan, at ang Heteo, at ang Jebuseo, at ang Amoreo na ay tumatahan sa mga bundok, at ang Kananeo ay tumatahan sa tabi ng dagat, at sa mga pangpang ng Jordan. At pinatahimik ni Caleb ang bayan sa harapan ni Moises at sinabi, ating akyating paminsan at ating ariin, sapagkat kaya nating lupigin. Tuloy, Roy. Ngunit sinabi ng mga kalalaking nagsiakyat na kasama niya, hindi tayo makakakyat laban sa bayan, sapagkat sila ay malakas kaysa atin. At sila ay nagdala ng masasamang balita tungkol sa lupaing kanilang tinitiktikan sa mga anak ni Israel na sinasabi, ang lupain na aming pinaroonan upang tiktikan ay isang lupain na kinakain ang mga tumatahan doon. At lahat ng bayan na aming nakita roon ay mga taong malalaki. At doon ay aming nakita ang mga Nephilim, ang mga anak na mula sa mga Nephilim. At kami sa aming sariling paningin ay naging parang mga balang, at gayon din kami sa kanilang paningin. Tayo mo yan. Noong panahon na papasok pa lang sila Moises doon sa Kanaan, nagpadala sila ng mga tiktik. Aba, ito mga tiktik, pagbalik, ang sama ng balita eh. Sabi, ang lalaki ng tao doon, mga higante. Kumakain pa ng mga tao. Mga kanibal. Sabi nila. At hindi lang yun. Nandun yung mga anak ni Anak, sabi niya. Kasi yung sila anak nun, mga mga famous to. Na mga lalaking tao talaga to, mga higante to. Kaya, sabi nila, ito yung mga tao na to, tumatahan to sa mga bundok. Yung mga tinatawag na hill, mga matataas na lugar doon sa Kanaan doon. Kaya, takot na takot sila nung sinabi to ng mga tiktik. Natakot yung mga nakarinig nito. At napansin natin dito na binanggit yung si Anak na mula sa mga Nephilim. Ano ba yung mga Nephilim na yun? Sa Genesis chapter 6 verse 1 hanggang 4, dito natin makikita yung
nangyaring kasalanan na karumal-dumal sa harapan ng Diyos. Pakibasa na natin. At nangyari nang magpasimula na dumami ang mga tao sa balat ng lupa at mga kaanak ng mga babae, na nakita ng mga anak ng Diyos na magaganda ang mga anak na babae ng mga tao, at sila'y nangagsikuhan ng kaniya-kanyang asawa sa lahat ng kanilang pinili. At sinabi ng Panginoon, ang aking espiritu ay hindi makikipagpunyagi sa tao magpakailanman, sapagkat siya'y may laman. Gayunmay, magiging 120 taon ang kaniyang mga araw. Ang mga higante ay nasa lupa ng mga araw na iyon. At pagkatapos din naman na makasiping ang mga anak ng Diyos sa mga anak na babae ng tao, at mga kaanak sila sa kanila, ang mga ito rin ang naging makapangyarihan ng unang panahon ng mga lalaking bantog. Ayun. Noong panahon na mga anak ng Diyos, ang mga tinutukoy dito ng mga anak ng Diyos, yung mga anghel, sabihin natin, Brother Eps, ano yan? Paano yan? Contradiction ba yan doon sa Hebrews chapter 1? Na sabi doon, sa mga anghel, walang tinawag na anak ng Diyos. Paano yun? Contradiction ba yun? Hindi. Kasi ang mga anghel, tinuturing silang anak ng Diyos. Katulad tayo, pag tayo sumunod sa Panginoon, tinatawag tayong anak ng Diyos. Tama? Pero, yung sinasabi doon sa Hebrews chapter 1, yun yung official na anak ng Diyos, which is Jesus Christ. Tayo, tinatawag tayong anak ng Diyos kasi follower tayo ng Diyos. Pero si Christ ay ka-level ng Diyos, yun yung pagiging anak niya. At yung Ama yung tumatawag sa kanya na anak ng Diyos. Tayo lang, parang katawagan lang sa atin yung kasi, kumbaga parang kaanib tayo ng Diyos, anak tayo ng Diyos. Naintindihan natin? Pero hindi tayo pwedeng tawagin na parang katawag kay Jesus Christ. Kasi hindi tayo Diyos Sana hindi tayo malito doon. Baka mamaya sabihin natin, dito may mga anak ng Diyos. Ayan. Hindi porke tinawag tayo anak ng Diyos, Diyos na rin tayo. Hindi ganon. Kasi may mga nagtuturo ng ganon Lalo pangalanan Ray, si Fortek. Si Fortek, sabi ni Fortek, mga Diyos daw tayo, kasi anak daw tayo ng Diyos. Mali yun Maling theology yun. Anyway, tuloy natin. Ito nga yung nangyari na nagkaroon ng mga higante sa lupa dahil yung mga anghel, nag-asawa sila ng mga anak na babae ng tao. Kaya dahil doon, dalawa ang nangyari. Alam niyo yung dalawang nangyari? Una, binawasan ng Diyos yung kaarawan ng tao. Imbis na dati nabubuhay sila na mga 500 years, diba? Si Methuselah nga nabuhay 969 years. Diba? Sila Adan, sila Enoch. Si Enoch ba? Hindi wala nabuhay si Enoch kasi ginawa na siya ng Lord. Ayan. Pero anyway, yung mga tao before this, mahaba yung buhay nila. Pero nung nangyari ito, dalawa yung nangyari. Una, binawasan ng Panginoon na 120 na lang ang taon ng tao. Yun yung maximum. Pangalawa, ito yung time, kung babasahin natin itong Genesis chapter 6, ito yung time na nagkaroon ng flood. Sa verse 5, kung tutuloy nyo sa verse 5, si Noah lang ang nakita ng Panginoon na matuwid sa harapan ng Diyos. Imagine mo, ito yung nag-trigger sa Panginoon para lipulin lahat ng tao sa mundo. Kasi pati anghel, sumaba na Naging mga evil spirit na to, mga anghel na to Kaya, Nephilim and giants, they are a mixture of evil spirit and human flesh. Ayon sa mga theologians, ayon sa mga nag-aaral ng Biblia, hindi nila sure kung yung mga Nephilim ng panahon ng pagkatapos ng baha ay pareho ng panahon ng before ng baha. Hindi nila alam. Pero alam natin na itong sila anak, ay, ayon doon sa binasa natin kanina, yung mga anak nila anak na 3 ay mga lahi ito ng Nephilim. Kung i-imagine nyo, paano nyo i-imagine yung mga Nephilim? Gaano kataas? Gaano kalaki sila?
Kung sa imagination nyo ngayon. Mga 7-footer. Ha? 9-footer. 7-footer daw, sabi ni Mama. Hindi pa. May 7 pa rin ngayon eh. Meron ako napanood ako dati na para siyang para siyang documentary sa Netflix yata yung napanood ko. Na kasi nagkaroon sila ng mga findings yung mga geologists. Ang geologist, di ba yung nag-aaral mga lupa, yung mga bato-bato, di ba? May mga nakita silang mga pagkakapareho na mga lupa, ng mga style ng lupa sa iba't ibang kontinent ng mundo. Kaya yung ibang mga geologists napatunayan nila na meron talagang flood na nangyari. Kasi maraming geologists hindi naniniwala sa flood. Pero yung mga yon na napanood ko sa Netflix, naniniwala sila kasi may mga structure ng lupa na nakita nila sa ilalim na pareho din ng ibang mga continents. At meron silang isang theory, ito theory lang naman, na ang mga gumawa daw nun, mga malalaking tao na hindi kayang gawin ng mga normal lang na mga typical na mga tao. Kaya naniwala sila na meron talaga mga higante nung panahon na yun. At ang paniwala nila sa mga higanteng ito, more than 20 feet ang lalaki. Imagine po yun. Ganun kalalaki. Eh kung tutusin nga, kung babasahin natin ang Bible, ewan ko kung nabasa nyo na to, yung isang anghel na, hindi ko lang maalala kung anong instance yun eh. Yung isa niyang paa, nasa tubig. Yung kay David yata yun eh. Yung isang paa niya, nasa lupa. Nasa tuyo. Kung gano'n kalaki yung anghel, how much more ito? Gano'n na lang din kalaki yung mga Nephilim ng panahon nila. Kasi mga lahi ito ng mga anghel eh. Kaya, nung panahon ng post-flood, o yung katapusan ng flood, itong mga to, nagkaroon pa rin sila ng lahi. At ito na nga yung mga anak ni anak. Sino ba ito mga anak ni anak? Basahin nga natin sa mga bilang, actually doon kanina, pero sa verse 22. Numbers 13, verse 22. At sila'y umakyat sa dakong timugan, at sila'y dumating sa Hebron, at si Aymen, at Sesai, at si Talmai, na mga anak ni Anak, ay nangaroon. Ayan. Ngayon, ang Hebron ay natayong 7 taon bago ang Zoan sa Ehipto. Ayun. So itong mga to, sila Talmai, mga higante to. Mga malalaking tao to. Ito yung nakatakutan ng mga tik-tik nila Josue nung pinadala nila. Gulat sila, lalaking tao. Kumakain pa ng tao. Malalaki na, kumakain pa ng tao. Tingnan mo yan. Kasi ito ba namang hindi matatakot dun? Kung papansin natin sa verse 29 ng Numbers chapter 13, ang sabi nung, dwell in the mountains. Dwell in the mountains. Kung papansin niyo yung mapa sa likod ko, yung mga mountains niya, nandiyan na nakasakop yung Samaria, yung yung Judah, yung part ng Judah, yan yung mga bumundok na lugar noong panahon na ito na tumitira itong mga Amalekites na to, itong mga Kenites na to. At itong mga higante, doon sila nakatira sa mga bundok. Kaya, kung papansinin natin, kung babasahin natin ang Book of Numbers and Book of Joshua, ang ginamit doon na termino sa pagpuksa sa mga kalaban ng Diyos, hindi yung dalawa kanina na binasa natin. Hindi Garash and Yarash, hindi yun. Ang ginamit na term ay Herem o Kerem, which means destroy, kill, curse, or destruct, or annihilate. Ito talaga yung papatayin talaga. Papatayin. Bakit? Sino yung papatayin doon? Yung mga higante. In other words,
Ang gusto ko sabihin sa inyo dito, hindi lahat ng tao doon, pinatay nila. Sa katunayan, kung hindi nila pinatay lahat ng tao doon, nag-asawa pa sila ng mga ano doon ng mga tao Bakit, paano nila napatay lahat kung may napangasawa sila? Nagkaroon nga ng mixed breed. Kasi nga, hindi nila pinatay, hindi nila pinalayas lahat. Ngayon, sino yung tinutukoy dito na pinatay? Itong mga ito, ng mga higante. Sila King Sihon, King Og, sa aklat ng Bilang, chapter 21. Mga higante ito na mga hari na to. Kingdom of Jericho. May mga higante doon. Ano? Kasi hindi ito naturo ito ng mga pastor. Akala lang natin, sinakop ng Israel ang kay Jericho. Patay lahat sila doon. Hindi ganon. Kaya isa rin sa naging kasalanan ng Israel na hindi nila pinuksa lahat. Kaya nung panahon na ni David, nandun si Goliath. Kasi yung mga Canaanite, mga Cananeon, nandun, di ba? Kanina doon ayon sa mga tiktik, doon sila malapit sa dagat nakatira yung mga Cananeo. Yung mga nandun na, dumating na yung mga Pilisteo, andyan na sila Goliath, mga lahi na mga higante. Kaya yung titingnan natin yung mga natalo nilang kingdom, puro to mga itong mga lugar na ito yung mga tinatawag na mga mountain, yung hill country na tinatawag. These nations were governed by the giants who were in the hill country. Kaya nga, si Joshua rin ang nagsabi sa Joshua chapter 11 verse 21 hanggang 23. Kumbaga ito na yung ito yung conclusion ng ginawa ni Joshua. Ano sabi ni Joshua? Pakibasa nyo nga. 11:21 hanggang 23. At naparoon si Josue ng panahong yaan at nilipol ang mga Anaseo mula sa lupaing maburol sa Hebron, sa Debir, sa Anab, at sa buong lupaing maburol ng Juda, at sa buong lupaing maburol ng Israel. Nilipol silang lubos ni Josue, 10 ng kanilang mga bayan. Walang naiwan sa mga Anaseo sa lupain ng mga anak ni Israel, sa Gaza, sa Gath, at sa Asdod lamang, nag-iwan siya ng ilan. Gayon, sinakop ni Josue ang buong lupain ayon sa lahat na sinalita ng Panginoon kay Moises. At ibinigay ni Josue na pinakamana sa Israel ayon sa kanilang pagkakabahagi, sang-ayon sa kanilang mga lipi. At ang lupain ay nagpahinga sa pakikipad. Then the land rested from war. Meron pa rin ba ang mga Cananeo? Meron pa. Sabi nga, they remained only in Gaza, in Gath, and Ashdod. Dito yun sa part na may tubig. Pero, pinatay lahat nila ng higante. Maliban nga lang doon sa mga nandoon sa Gaza. Tingnan nyo, yung binasa ni Sister Joyce, puro bulubundukin to Doon kasi sila nakatira Itong mga higante na to. Kaya napansin natin doon na ikalawang rason, bakit pinayagan na patayin ng Israel ang mga taga nandun sa Kanaan? Kasi itong mga masasamang tao to. Mga masasamang tao to. Joshua and Israelites annihilated evil people in the land, not every people in the land. Yung mga matitindi lang talaga ang kasamaan, yun lang yung mga pinatay nila. Naintindihan natin? May tanong natin. Bakit may mga kwento sa Old Testament din na inutos talaga ng Panginoon na patayin yung sa panahon ni Haring Akab na patayin matanda, mga bata. mga ayop nila. Actually, sa Samuel yun. Sa Book of Samuel. Kasi nga, kasamaan nga ng tao yun Sa kasamaan ng tao yun. At ito yung pangatlong rason. Bakit tayo, yung tanong mo, may connection yun sa pangatlong rason. Bakit pati mga bata nadadamay doon.
unang-una sa lahat, pag may gera, nadadamay lahat. Hanggang ngayon, di ba? Nangyayari yun eh. Di ba sa Israel pa lang ngayon eh. Yung laban ngayon ng Hamas at Israel, maraming bata namatay. Ganun din yung panahon na yun. Ano? Number 3, ito yung dahilan bakit pumapatay ang Diyos. God kills to set an example. In the case of Sodom and Gomorrah, sa aklat ng Genesis chapter 18, nakita natin doon na pinatay ng Diyos ang lahat ng tao doon, bata, matanda, diba? Dahil sa kasamaan na ng lugar. Sa kasamaan na ng lugar. Pati mga bata, masama eh. Diba? Mga ripis na, pati bata eh. Dali mo sa amin dito yan. Asawahin namin, sabi ng mga bata. Kaya pati, mula bata hanggang matanda, hindi nakakita. Binulag sila doon. Yun yung isa sa sagot sa tanong mo, Ray. Pangalawa, yung case of Uza. Sa Genesis, sa ikalawang Samuel 6, verse 3 hanggang 8. Diba? Wala namang masamang intention si Uza eh. Gusto niya alang iangat wag hayaan na masira yung kaban eh. Diba? Pero ba't pinatay siya ng Panginoon on the spot? To set an example. Anong example yun? Na walang sino ba pwedeng umawak ng kaban maliban sa mga karapat-dapat lang, authority lang na umawak na. At isa sa mga authority, yung high priest lang. At yung mga angkan ni Levites. Even David, hindi niya pwedeng hawakan yun. Kasi hindi siya angkan ni Levi eh. Kaya alam ni David yun. Ano pa? Yung case ni Ananias at ni Sapphira sa aklat na Magawa, chapter 5, verse 1 hanggang 11. Ano yun? Example din yun. Example kasi, First Christian Church pa lang yan eh. O ba, nagpapalaganap pa lang yung mga Kristiyano doon. Eto, nagsinungaling itong mag-asawa na to. Dinaya nilang Espiritu ng Diyos. Pinatay sila ng Panginoon on the spot. Therefore, is God a murderer? No. Because the definition of murder is unjustly planned to kill someone. Murder is an unlawful, premeditated killing. Ang murder, yung pagpatay ng tao na pinag-isipan mo, papatay ko to. Ang Diyos hindi naman ganun eh. Ang Diyos hindi siya pumatay dahil gusto niya lang pumatay, hindi ganun. Nakita natin sa Bible, most of the time, ang reason ba't pumapatay ang Diyos kasi dahil sa kasalanan ng tao. A murderer has no right to kill a person as he or she has no power to give life. Ang isang murderer, kaya niya lang pumatay ng tao pero hindi niya kayang bumuhay. Kaya hindi natin pwedeng tawagin ang Diyos na murderer. Kasi siya, kaya niyang kumitil ng buhay, kaya niya rin magbigay ng buhay. Kaya niyang bumalik ng buhay. At isa pa sa dahilan, death is God's tool to prevent us to sin more. Kaya hindi natin siya pwedeng question, bakit niyo pinapatay sa Israel itong mga pati bata, diba? Pati mga hayop, diba? Pati mga baka, pati ng baka, nadama eh. Siguro kung nagsasalita lang yung baka eh. Pambira na kumakain lang ng damo dito eh. Nadamay pa ako sa kasama ng... Kasi, yung mga baka, kaya hinayaan ng Diyos na pamatay, alam na ng Diyos eh, kung ano yung mangyayari sa kanila in the future. Baka isang rason doon is to prevent them to sin more. Isaiah chapter 57 verse 1, ang sabi rito, ang matuwid na namamatay at walang taong nagdadamdam. Ang mga taong mahabagin ay pumapanaw, walang gumugunita na ang matuwid ay naaalis sa kasamaan na darating. Walang pagkakaiba yung tao na 2 years old na matay at saka yung 82 years old na namatay. Wala yung pagkakaiba sa Panginoon. Baka dahil pinatay niya yung bata pa lang, kasi baka nakita na ng Panginoon yung future eh.
na ito magiging addict to paglaki. Baka ito, papatayin niya yung magulang niya to paglaki. Kaya, para ma-prevent yun, kinukuha na ng Panginoon agad. Kasi, may tendency na ang tao, habang tumatagal ang buhay, sumasama eh. Diba? Si Solomon nga number 1 example eh. Nung bata si Solomon, laging ang wisdom ng Panginoon ang hinahanap niya. Nung tumanda na siya, nailigaw na siya ng mga asawa niya, sumamba na rin siya sa mga ibang Diyos-Diyosan. Ayaw ng Panginoon yun. Kaya kung tayo man, huwag na natin idalangin sa Lord na, Lord, pahabain mo buhay ko habang sana hanggang 80 or 90. Huwag na tayong ganun. Hayaan natin ang Panginoon. Mas alam niya yung ginagawa niya sa buhay natin. Kung mamatay man tayo 50, so what? As long as we live our lives with Him, nakasama natin ang Diyos, walang problema yun. Mali, kesa naman, nabuhay ka nga ng 80 hanggang 80 years old ka. Nung naging 80 years old ka, doon ka gumawa ka ng kasamaan. Nakalimutan mo ng Panginoon. Eh, bala wala yung 60 years, 70 years mong ginawa na mabubuti. Tingnan mo yan. Ito yung sinasabi dito sa aklat ni Isaias. We have no power over God, so we cannot question Him on anything He does. Sabi sa Isaiah 43:10, dito na tayo magtatapos. You are my witnesses, said the Lord, and my servant, whom I have chosen, that you may know and believe me and understand that I am He. Before me there was no God formed, neither shall there will be after me. Mga kapatid, sana ito po ay naging karagdagang kaalaman sa atin para hindi tayo mag-doubt sa Lord. Huwag nating isipin na ang Diyos mamamatay tao. Hindi ganun ang Panginoon. Sa katunayan, ang sabi nga doon, kung di ako nagkakamali sa Ezekiel, na nalulungkot ang Panginoon pag may mga namamatay na masama. Ayaw ng Panginoon yun eh. Ayaw ng Diyos na may mga tao na namamatay dahil sa kasamaan nila. Kaya sana huwag tayong ma-misinterpret kung sino yung Diyos na sinasamba natin. Bagkus, alamin natin at pag nalaman natin, ay lalo nating sambahin ng Panginoon. At dito po, nagtatapos ang ating maikling mensahe ng Panginoon at tayo magpatuloy. Kung may mga tanong ba kayo dito, Roy? Kung may mga tanong kayo, sige po, magtanong tayo. Pero kung wala, Ako may tatanong.